mahal kita. Saan man magpunta, ngayon po ipapakinggan natin ang mga spiritual messages ng mga pari natin na pangungunahan ngayon ni Reverend Father Chito Ranyowa. Palakpakan po natin. Magandang umaga, kapatid. Para sa physical, ako ay gagaling na pagnirayan na ni Father Tasang ang tungkol sa spiritual. At ang may tatanong natin sa ating buhay, anong ba ang ating gusto sa ating buhay, ng ating buhay maging maginhawa. At ang isang bagay na kinakailangan na maginhawa rin ay ang ating kalusugan, ang ating katawan, ang masasabi nating ang physical. At ano naman ang mga bagay-bagay na kinakailangan natin pag-isipan tungkol sa ating kalusugan, sa ating katawan. Makikita natin na pagka maganda, maginhawa ang ating katawan, magaan ang ating kalooban, magaan ang ating pakiramdam. Pero pagka meron tayong karamdaman, ay naapektuhan ang ating tinatawag na physical na pagkatao. Sapagkat lalo na kung may sakit, makikita natin kung ito ay temporary lang o pangmatagalan o pag tayo ay tumatanda na, ay may hamon ang bagay na ito sa ating pananampalataya. Kaya kahit na sasabihin natin na tayo ay mayaman sa mga bagay na espiritual at iba pang bagay, nagiging sagabal naman ang ating pisikal na pangangatawan kung ito ay mahina. Kaya kinakailangan na ang ating dasal din ay ang tayo ay gumaling. Tayo ay mabalik sa buong pagkatao. At yan ay ang mawalan din ng karamdaman. Ano naman ang dulot ng karamdaman sa ating pananaw at sa ating pananampalataya? May mga tamang pananaw at mayroon ding maling pananaw. Kalimitan, pagka tayo ay nagdurusa, o kaya ay tayo may mga, halimbawa, sakit na pangmatagalan, o nakakamatay na sakit, kuminsan ay nasisisi natin ng Diyos. Kuminsan ay nanghihina ang ating pananampalataya. At iyan ay isang bagay na kinakailangan nating bantayan sapagkat ito ang ginagamit ng ating kaaway upang mapahina ang ating pananampalataya. Sapagkat kung tutuusin nang dumating ang ating Panginoon, hindi ating paghihirap, kundi ang ating kagalingan ang kanyang ginawa. Sa mga nagugutom, nagbigay siya ng pagkain, pinakain niya. Ang mga may sakit, kanyang pinagaling. At kung titingnan natin ang kabuuan ng pangangaral at ng misyon ng ating Panginoon, binigyan niya ng kabuuan ang ating buhay. Kaya kung tayo ay, halimbawa, mayroong hamon sa pisikal dahil sa karamdaman, makikita natin na yan ay gawa ng ating kapwa-tao. Dala ng pagkakasala ng bawat isa, tayo ay nagiging biktima. Dala din yan ng mundo na hindi paganap. Ang mga sakit, halimbawa, hindi pa natin lubusan na nadidiscover ang mga kalutasan, ang mga gamot para sa ibang mga sakit. Kaya makikita natin na ang mga yan ay hindi dulot ng Diyos, kundi dulot ng kasalanan at dulot na rin ng hindi natin masasabing perfect world. Kaya kinakailangan tayo ay magdasal at maniwala na ang ating kalusugan ay magkakaroon ng kabuuan. At kung hindi man, at ito ay lalong-lalo na sa mga tumatanda na, nagkakaroon na ng mga iba't ibang mga sakit, kinakailangan
ang matatag na pananalig, ang matatag na pananampalataya sa Panginoon, sapagkat tulad ng aking sinabi, ang mga ito ay maaaring sagabal sa ating pananampalataya. Pero kung ating tanggap na sa ating pangangatawan, sa ating pisikal na pangangatawan ay magkakaroon ng sakit, tayo ay magiging handa. Hindi natin sisisihin ng Diyos, hindi manghihina ang ating pananampalataya. Sa halip, sa ating pananampalatayang matibay, ating mababata kung ano man ang ating mga kahirapan sa ating physical na kondisyon ng buhay. Ang importante ay ating makita ngayon ang kahalagahan ng ating physical na pangangatawan. Kaya doon sa mga malulusog, magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ay mayroong malusog na pangangatawan at tayo ay magsilbing pag-asa sa mga may sakit upang sila man ay magkaroon ng pananampalataya na ibabalik nila ang dati nilang kalusugan. At para sa mga may sakit at nagdurusa, kinakailangan ay makita rin nila ang kahalagahan ng kanilang pagdurusa at pagpapakasakit bilang pagbabahagi o bahagi ng naging paghihirap ng ating Panginoon tungo sa ating kaligtasan. Kung ganito ang ating magiging disposisyon, magiging pananampalataya, ang mga bagay na pisikal ay magiging kasangkapan lamang ng ating pananampalataya. Ang kinakailangan ay ang mas malalim nating pananampalataya, ang matibay nating pananampalataya na tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagsikapan nating manatiling malusog at para dun sa hindi na, kinakailangang ating ibayuhin ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya na siyang tutulong upang ating batahin ang ating nararamdaman. Dahil dito, nagkakaroon na ang simbahan ng sakramento ng pagpapahid ng may sakit upang sa ganon ay maipakita ang pagmamahal at pagkakandili ng bayan upang sa ganon ang kanilang pananampalataya